How are you today? Okay. Pag sinabi ko kasi, how are you today, napapaisip tayo kung kumusta ang buhay natin. And sometimes we think of our problems, we think of the many things, kaya minsan ang sagot natin, hindi okay. But when I say, how are you today, we should be reminded of God's blessing in our lives. That no matter what the circumstances may be in our life, we cannot deny the truth that God has already blessed us. Amen? We have already been blessed with all spiritual blessings in heavenly places. That's why we need to focus on those things so that those things that we focus on will become a reality in our life. Amen? Yes, may mga problema tayo. Yung iba sa atin may mga krisis na hinaharap. But you can never deny that God has also blessed you. Amen? So ngayon, ang question lang, saan ka ba nakatutok? Do you focus on your problems and live with those problems? Or do you focus on what God said to you and promised you and live with those blessings that God already gave us? So it's a choice every day. So again, let me ask you, how are you today? Okay, that's better. Now you know. Okay? So today we're celebrating the feast of the Lord's baptism today. And we will also reaffirm our baptismal vows today. Hindi siya renewal kasi hindi naman nag-i-expire yan. Ang dapat nating i-renew. Okay? Our baptismal covenant with God does not expire. We will just have to reaffirm it today. Amen? And dapat every day we always reaffirm our vows, baptismal vows to God. In celebration of the Feast of the Baptism, today you will be asperged with holy water, reminding us of the waters of baptism also. So pagkatapos ng renewal of vows natin, a reaffirmation of vows, there will be a blessing of the holy water for you. And after that, meron tayong commissioning of our media ministers today also. So I will just make my homily very short kasi mahaba ang misa natin. So I'll just keep this short. Okay? Baptism of the Lord, what is its significance in our life? When you hear the word baptize, it came from a Greek word, baptizo or baptizein, which means to immerse. Sa Tagalog, anong ibig sabihin ng immerse? In Tagalog, linulubog. Okay? So you are immersed. In baptism, they also call it immersion. I remember in my high school days, I studied in a Catholic school. And so every Saturday, dinadala kami sa mga outreach ng simbahan. We go to the poorest of the poor. We go to the slum areas. Pumupunta kami doon sa mga squatters. Lahat ng estudyante dinadala doon every Saturday. And we have no choice because yung grade namin sa religion nakasalalay doon sa attendance namin. And so we have no choice. We go to the slum areas. Ang tawag namin doon, immersion. Okay? What do you mean by immersion? We are being immersed in the life of the people, the poorest of the poor. Because if we are going to pray and we are going to help the poor, you have to empathize. You have to understand, you have to experience what they are experiencing para maintindihan mo. Amen? Amen? Before you speak to God about the poor, you have to experience what they're experiencing. So you can talk to God clearly about their situation. And you can also talk for them. Amen? Mahirap naman yung salita ka ng salita tungkol sa mga mahihirap, tapos yung buhay mo walang kahirap-hirap. So sometimes we have to immerse ourselves. So kami mga estudyante, we will be there
Yung kinikwento ni Father Bal na yung mga bata puno ng kuto. Okay? Ganon. Kaya pag uwi namin, may kuto na rin kami. So yung ibang mga magulang, ayaw nila ng immersion because their children comes home, may mga kati-kati, may sakit na kami pag uwi. No? Because in that place, makakita mo talaga, no? Ang dumi-dumi, ang baho-baho. No one would like to be in that place. Those people there did not want to be in that place, but they have no choice. Yan ang buhay nila. And so we would go there and immerse ourselves there. For a whole day, doon kami sa kanila, doon kami kakain. Hindi kami magbabaon. Kakainin namin yung kinakain nila. Okay? Nakatikim na ba kayo ng yung bato sa dagat na may mga shells? Linalaga lang yan para may lasa yung tubig. No? Yun na yung sabaw nila. Yung bato na may mga sisi. Yan, linalagay yan sa tubig, linalaga. And we've experienced that. Kumakain kami doon. And naglilinis kami ng bahay nila. Linilinis namin yung kubeta nila. You know? I would have nightmares at night pag naalala ko yung mga kubeta na linilinis ko doon in those places. Yung kanal nila nililinis namin. We are being immersed in that life. So every time we would talk about the poor and pray for the poor, we understand and we know what we are praying for. Yun ang tinatawag na immersion. Linulublob ka. Okay? Nilulublob ka sa sitwasyon na yan. And why is that important to us? Because in celebration of Christ's baptism, Christ's immersion to humanity, naging tao siya. And Christ, when He was immersed in our humanity, He experienced our poverty. He experienced our weaknesses. Hindi siya Diyos na nandun lang sa langit at tinitingnan tayo, ay kawawa naman to mga tao, mahihirap, sige, tulungan natin. He's not that kind of God. He is the kind of God who has immersed Himself. He understands how it is to be poor because He became poor like us. He understands how it is to be separated from your family because of sin. Alam niya, naintindihan. He was one time separated because of sin. Walang sumama sa Kanya sa cross. Amen? So Christ, in His baptism, He was immersed in our humanity. He became human just like us. Hindi Niya pinili yung humanity ni Adam. Yung humanity ni Adam, nung nilikha si Adam, walang kasalanan, masarap ang buhay, walang sakit si Adam. No, not that kind of humanity. He immersed Himself in our sinful humanity. Kaya napagod din siya. Nakaranas din siya ng panghihina ng katawan niya. Nakaranas rin siya ng lungkot. That is part of the fallen human reality. And He immersed Himself. Hindi siya nakisawsaw lang. Linubog talaga siya doon. Kaya nga kwento sa amin yung may mga school sa Bacolod na school ng mga mayayaman. Meron din silang immersion. Pero pagpunta nila doon sa mga slum areas, in their immersion, meron silang dalang kusinera. Iba yung pagkain nila. Okay? May dala silang mga tagalinis para inuutusan lang nila maglinis. Mga mayayaman eh. So they will also have that program, immersion. You know, these are schools that cater to the rich students. So one time, meron kaming kaklase, medyo may pagka-aktivista siya. Sabi niya, hindi naman kayo nag-i-immersion eh. Sabi niya doon sa mga mayayaman. Hindi naman kayo nalulubog sa kahirapan. Nagtatampisaw lang kayo. Alam niyo yung tampisaw? Hindi naman actually naliligo, yung tumitikim-tikim lang sa tubig. Or nakikisawsaw lang. Okay? You are not being immersed. Nagtatampisaw lang. Well, going back to baptism,
Baptism was designed for us to be immersed in the life of Jesus. Maraming Kristiyano ngayon, hindi naman talaga nalubog sa buhay ni Kristo. Hindi naman talaga totally nalulublob sa buhay ni Kristo. Nakikisaw-saw lang. Okay? Many Christians today. That's why, pag tinanong mo, baptized? Yeah, we are baptized. But the baptism, the sacrament of baptism, should not stop there at the ritual that we perform. It should continue on. If you have been baptized in Christ in the sacrament of baptism, then your life today should continue in that immersion to the life of Christ. Hindi tayo nakikisaw-saw lang o nagtatampisaw lang sa buhay ni Kristo. Lublob tayo. We should plunge into the life of Christ. Sa iba, nakakatakot. Yes, it's scary. It's frightening na malubog ka sa buhay ni Kristo, baka hindi ka makaahon. Ganun si Kristo. Christ took the risk and He immersed in our humanity. Nalubog siya sa pagkatao. Kaya nga, napako siya sa cross. Amen? And sometimes we are like that. We don't want to be immersed in the life of Christ because we are afraid na pag nalubog na tayo sa buhay ni Kristo, baka hindi tayo makaahon. Hindi na tayo makahinga. Hindi na tayo mabuhay. And that's why many Christians today, nagtatampisaw lang. But you see, God, in His love for us, He wants us to really plunge into the life of Christ. Because immersing yourself in the life of Christ means that you immerse yourself in the fullness of God's grace. Amen? When you really immerse yourself in the life of Christ, yes, there are risks. Nakakatakot. But praise God, if you decide to immerse, I will not be a Christian na nagtatampisaw lang sa buhay ni Kristo. I want to be the Christian that would really plunge into the life of Christ. You will also plunge into His grace. You will plunge into the fullness of His blessing. You will plunge into His peace and joy. Eh maraming Kristiyano nagsasabi, ba't wala akong joy, wala akong peace? Bakit? Kasi nagtatampisaw ka lang. Today, in the celebration of the Lord's baptism, we are reminded that if we have been baptized in Christ in the sacrament of baptism, we need to continue to immerse our life in the life of Christ. Now, how do we do that? Paano natin gawin yan? We immerse ourselves in the life of Christ when we immerse ourselves in the life of the church. Amen? Ilulubog natin ang buhay natin sa buhay ng simbahan natin, etong community natin. You want to immerse yourself in the life of Christ, immerse yourself in the life of the church. Participate in the life of the church. Etong Sunday na to, nandito kayong lahat. Good, this is part of immersing yourself in the life of the church by coming to church every Sunday. Pwede naman kayong magburakay itong araw na to. Pwede naman kayong pumunta sa ibang lugar, gumala, mamasyar. But you choose to come here because you have decided in your life, I want to be immersed in the life of Jesus. And for us to do that, we have to be immersed in the life of the church. Amen? Every Sunday we come here and immersed in the worship of God. I strongly emphasize this because etong krisis natin ngayon na hinaharap sa bayan natin, we are ang Pilipinas, isa sa pinakamayaman na bayan sa buong mundo. Do you know that? Alam nyo ba ang Pilipinas, isa sa pinakamayaman na bayan sa mundo? Richest country in the world. Bakit? Kasi yung mga magnanakaw natin dito, world class. Kaya magnakaw ng bilyones. Kung walang bilyones ang Pilipinas, walang magnanakaw ng bilyones. We have people who take trillions
of pesos. Hindi pa makukulong yan, ha? Bakit? Marami namang pera eh. Pero kung yung ninakaw mo, yan lang yung pera ng Pilipinas, putol ang ulo mo. Yun lang, maraming pera ang Pilipinas. Kaya maraming magnanakaw at buaya sa Pilipinas ngayon. And the sad thing about this, itong crisis natin, kasi marami na nagtatanong sa social media, yung group chat namin ng mga classmates namin. I have classmates who are lawyers, some of them are politicians, some of them are doctors. Nag-aaway-away yan sa group chat tungkol sa nangyayari sa bayan. So one time may nag-chat sa akin, sabi niya, walang sinasabi ang obispo nating kaibigan. So sabi ko, hindi ako makikisawsaw dahil politika yan. And when I will speak, aawayin ninyo ako. Bakit? Ang sinasabi ninyo, kasalanan ng politiko, kasalanan ng presidente, kasalanan ni congressman. You were pointing at people. But if I were to speak, I would say, kasalanan ko at kasalanan nating lahat. It's our fault. We are the only Christian nation in Asia, but we are the most corrupt nation in the world. Kaya naghihirap ang bayan natin, hindi dahil mahirap tayo, mayaman tayo. Ba't naghihirap? Dahil sa korupsyon. Naghihirap tayo. Now, some of you may not feel it, hindi nyo mararamdaman, but you try to go to the squatters area, go to the slum areas. Those are the victims of corruption. Yan ang naghihirap, nagbabayad ng kasalanan ng korupsyon sa Pilipinas. So I told my classmate, you will not like what I will say. Sabi niya, sige na, you say it. Okay. This is what I said. It's not the congressman's fault. It's not the president's fault. It's my fault. It's our fault. Why? Because we have not immersed ourselves in the life of Christ as a Christian nation. Alam mo ang problema sa Pilipinas, pag linggo, marami nagsisimba. Diyan ako nagtataka, bakit marami naman nagsisimba pag linggo? Ang problema, bakit pagka Lunes hanggang Sabado, hanggang Biyernes, dami din ng corrupt. Di ba? Napansin nyo yan? Linggo magsisimba lahat, Lunes magnanakaw din. Hanggang Biyernes, kasi Sabado, yun na yung good time. Mag-good time na yung magnanakaw. Linggo, sisimba lahat. Okay? Simba tayong lahat. Puno ang simbahan. Traffic. Kasi may misa. Pagka Lunes, nakaw na naman. Bilyon-milyon. Kaya, nanonood tayo sa TV, yung flood control. Di ba? Yung flood control, corruption dyan, that is just a small portion. Mas marami pang ninanakaw dyan. Every day. So bakit ganyan, Father? Bakit ganyan, Bishop? Simba tayo ng simba. We are a Christian nation, but we are the most corrupt. Why? Why? Because we don't plunge into the life of Christ. We don't immerse ourselves in the life of Christ. Nagsasawsaw lang tayo. Kaya simba ng simba tayo, but paglabas natin, akala natin yun na yun. Nagsimba na ako, yun na yun. That is the Christian life na kapag simba ko. Hindi po. The Christian life is not about coming to church every Sunday. The Christian life is about living out the life of Christ. We do not allow the life of Christ to influence our life. We do not allow the life of Christ to transform our life. We do not allow the words of Christ to transform our mind and our heart. Why? Because we don't really immerse ourselves in the life of Christ. Kaya marami akong nakikita sa simbahan, nakaluhod at nagdadasal, paglabas ng lalait ng kapwang tao. Ngayon tatanungin ko kayo, saan ang mas mabuti? Magdasal o yung hindi maglait sa kapwa? Saan mas importante?
Kasi dasal ka ng dasal, nakaluhod ka, pag tayo mo, lalaitin mo yung katulong mo sa bahay. Lalaitin mo yung trabahante mo sa factory mo. Lalaitin mo yung mga kapatid mo. Nanlalait ka ng tao, galing ka sa pagdasal. Kasi iniisip natin, basta nakapagdasal ako, okay na yon. That's the Christian life. No, that's not the Christian life. Prayer is a part of that. I know prayer is important, but more than prayer, there should be a transformation of life. Bakit galing sa pagluluhod, pagtayo, manglalait? Diba? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo, yung kasabay ko sa tricycle, nilait yung driver kasi uunahin ako. Sabi niya, ikong driver na ikaw ha, G-A-G-O ka. Sabi niya, unahin mo ako kasi malilate ako sa misa. So, grabe tanang mulay nga to sa driver, no? Hay imaw kita kuno unahon, hay gasimba pa kuno imaw. So, iniisip ko lang, grabe. Ano kayo naiisip ng Diyos nito? Dasal ng dasal, simba ng simba, paglabas, lait ng lait. Marami pang ang Kristiyano ngayon, linggo-linggo nagsisimba, hanggang ngayon hindi pinapatawad yung tatay o nanay nila na may kasalanan sa kanila. We come to church and we worship God and we think that it's okay not to forgive. That is an abomination before God. There's only one sin God will not tolerate. He will tolerate all our sins, but one sin He will not tolerate, unforgiveness. If you do not forgive men their sins, neither will God forgive you of your sins. So ano ba? Ano ba yung pagkakristyano natin? Lublob ba tayo sa buhay ni Kristo? O nakikisaw-saw lang tayo? Nagtatampisaw lang tayo? Kung tayo ay nagtatampisaw lang at nakikisaw-saw lang sa buhay ni Kristo, hindi po magbabago ang buhay natin. And that's the problem with our nation today. We say that we are a Christian nation, but we are not immersed in the life of Christ. We just go through our religious motion. Every Sunday, every day, yung iba magro-rosaryo, yung iba magtatangs, araw-araw, pagising sa umaga, magtatangs. We go through the religious motions, but we never allow the life of Christ to transform us because we are not immersed into His life. 2026 na po. Palapit na tayo sa dulo ng buhay natin. For some of you, bilang na ang araw ninyo. Okay, huwag kayong magalit ha. Iba sa inyo nagagalit. Yan na naman si Father, tinatakot kami. Hindi ako nananakot. If you are 80 years old, you are closer to your end this year than last year. Amen? Amen. Hindi naman tayo habang tumatagal, palayo ng palayo sa dulo. Palapit tayo ng palapit sa dulo. Amen? Yung pagdadasal, yung pagsisimba, lahat ng mga religious practice natin, when you come to the end of your life, that will never bring you to heaven. What will bring you to heaven is your life immersed in the life of Christ, in a loving relationship with Jesus that transform your life. That will bring you to heaven. Amen? Ay minsan, sa simbahan, ginadjudge natin, hoy, yan, hindi nagsisimba yan. Pupunta sa impyerno yan. Baka sa langit pa yan, ikaw yung maiimpyerno. Kasi yan, kahit na kikita mo, hindi naman siya every Sunday nandun, pero yung pagbabago ng buhay. Amen? Amen? Meron namang hindi nag-a-absent sa church, nandyan palagi. Pero yung bunganga, nako, pag nagsalita, manliliit ka. Hindi nagbabago. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko sa atin? This is now the time to change.
If you're not going to change this 2026, when will you start? Kailan ka mag-uumpisa? Because our days are already numbered. Kaya meron tayong sa Psalm na prayer ni David, Lord, teach us to number our days so that we will become wise. Amen? And wisdom begins with the fear of the Lord. When you know that life is short, you will fear God. Kakaroon ka ng takot sa Diyos. And that will lead you to wise decisions in your life. Hindi ako mag-aaksaya ng oras, magpapatawad na ako. Yung iba naman sinasabi nila, pag naghihingalo na ako, magpapatawad ako. Baka hindi ka na makaranas ng paghihingalo. Baka instant death ka, kagaya ng instant noodles. You know? And you will never have a chance to forgive. That's why, if today the Lord is knocking in your heart, do not harden your heart. If He's talking to you today, start listening. Amen? Immersion in the life of Christ. That's why when Jesus was baptized, He heard the voice of God. God talked to Him. Our immersion in the life of Christ will enable us to hear God in our life. Maraming Kristiyano ngayon hindi naaalarma na hindi na nila naririnig ang Diyos. Are you not alarmed that you cannot hear God? Hindi ka ba natatakot na hindi mo naririnig ang Diyos? Some people, sa kanila, okay lang. Ganyan naman yan eh. Dati pa yan, hindi ko naririnig ang Diyos. No, that is not supposed to be. My sheep hears my voice. If you are part of God's flock, you hear His voice. Some people are not aware that they don't hear God anymore in their life. Hindi na nila naririnig ang Diyos sa konsensya nila kasi yung iba wala ng konsensya. Hindi na naririnig ang Diyos sa boses ng magulang nila. There are children today who cannot hear their parents anymore. Why? Because they can't hear God through their parents anymore. We don't hear God through our leaders anymore kasi galit tayo sa mga leaders natin. Kahit tama pa yung sinasabi ni Bishop, dahil galit ako, hindi ko naririnig yan. Are you not alarmed that you cannot hear God anymore? Are you not afraid that you cannot hear God anymore? We should be afraid. I am leading a diocese. Imagine nyo, ha? If I am leading the whole church and I don't hear from God, it's dangerous. Don't follow me. It's like the blind leading the blind. If I cannot see, if I cannot hear God, you are not to follow me anymore. It's dangerous to follow me. That's why, as a bishop, it is my burden in my life that I should hear God. Listen to His voice. And the only way for us to hear God, just like Jesus immersed in baptism, in the life that God prepared for Him, pwede niya namang tanggihan sana yun. Wag to, hindi, ayaw ko to. But He immersed Himself in that life God gave Him. In baptism, He was baptized just like us humans. And after He went out the waters of baptism, the voice came, "Behold, my beloved Son. With Him I am well pleased." He heard. I challenge us, everyone, sa mga tatay at nanay dito, you need to hear the Word of God for your children. Pag hindi ka nakakarinig ng boses ng Diyos para sa mga anak mo, matatakot ka para sa mga anak mo. You'll be afraid for your children. That's why it is important that we hear God. And how can we hear God? Well, in baptism. Immerse yourself in the life of God.
Immerse yourself in the life of the church. Participate in the Sunday worship. Participate in the Wednesday fellowship. Yun ang challenge ko sa ating lahat. Every Wednesday evening, we have a fellowship here. Let's participate. Let's immerse ourselves to that. Baka nakakapagod, Father. Baka ganito. Huwag kang matakot. We're so afraid to lose ourselves, to immerse in God. Participate in the prayers of the church. Once a month, sa isang buwan, isang beses, the church gathers together to pray together as a family. Yesterday, Saturday, the church came together to pray. Bring yourself to participate in that. Immerse yourself in the life of the church. And I promise you, when you begin to immerse not only your body, but your mind, your heart, in the life of the church, one day you will hear His voice and He will start speaking and talking to you, guiding you in your life, leading you in your life as you listen to Him. Amen.